Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid, especially sa inyo na mga kabataan na bahagi ng gawain ngayong hapon. Bagaman ako ay hindi present physically sa inyo, pero salamat na may ganitong pagkakataon na maibahagi pa rin ang mensaheng ito sa inyong lahat. Gusto kong buksan ng inyong Biblia sa Genesis chapter 29, verse 15 to 30. At doon natin kukunin ang ating pagbubulayan ngayong hapon. Genesis 29, verse 15 to 30. Sundan niyo ako sa inyong mga Biblia. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah, sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Silvia. At kinaumagahan nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit ninyo ginawa ito sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang 1 linggong pagdiriwang na ito. At pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. At sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Kailan nga ba natin masasabing ang ating nararamdaman ay tunay na pag-ibig na? O ito ay isang paghanga lamang, which is very common at natural lamang naman na maranasan lalo tigit kayo ng mga kabataan. Yung bang tipong hindi ka makatulog, kakaisip sa kanya ay pag-ibig? Pag-ibig ng maituturing? Yung bang every time na ikaw ay hihiga ay siya ang iyong naiisip at tumatakbo sa iyong isip? Pag-ibig na ba yung matatawag? Yung bang kapag tinitingnan mo ang mga tao sa paligid mo, iisang mukha lamang ang nakikita mo ang mukha niya? Yun ba'y matatawag ng tunay na pag-ibig? O yung sa tuwing hindi mo siya nakikita, hindi ka mapakali. At tuwing nakikita mo naman siya, ay hindi ka rin mapakali. Yun ba'y tunay ng pag-ibig? At iba't ibang mga masasabi natin mga pakiramdam, kinikilig man o kinikilig kapag nakikita, lahat ng may katulad nito, yun ba ay pwede nating masabing batayan ang ating ekspresyon, ang ating pagtulog, ang ating panaginip, ang ating pagkamis, ay pwede ba nating maging batayan para masabing tunay ang pag-ibig na ating nararamdaman? Maaring masabing yun ay ilan sa mga pwedeng maranas at maramdaman.
Pero hindi natin yung pwedeng gawing batayan para matiyak na tunay na nga ang ating pagmamahal. Dahil masyadong malaki at malawak ang impluensya ng mundo tungkol sa pag-ibig, kaya nagkakaroon ang marami sa atin ngayon ng maling pagkaintindi o pagkaunawa tungkol sa tunay na pagmamahal. Inaakala natin na ang ating kilig na nararamdaman sa isang tao, kung ikaw ay dalaga o binata, ay pag-ibig ng maituturing yon. Masyadong pinapababaw ng mundo ang halaga at kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kaya ngayong hapon gusto kong sabihin sa inyo na bilang isang Kristiyano, ang pag-ibig ay isang seryosong bagay, kung kaya't dapat din natin itong siniseryoso. Ang pag-ibig dapat nating tinutularan ay ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kung meron mang tunay na pag-ibig na pwede nating tularan, yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinamalas niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus nung siya'y napako doon sa krus, namatay para sa ating bayaran ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig din ang dahilan at ang pag-ibig din ang dahilan kung bakit nga narito tayo ngayon at nagkakatipon bilang isang iglesia. Kaya sa ating binasang teksto sa inyo ngayong hapon, kukunin natin ng ilang mahalagang mga katotohanan ito na magtuturo sa atin kailan ba natin masasabing tunay ang pag-ibig na ating nararamdaman. Merong pamagat ang aking mensaheng ito na the test of true love. The test of true love. Kanina ibinahagi sa inyo ang tungkol kay Isaac, ang paghahanap ng asawa at makakapareha sa buhay. Ngayon naman ay pagbubulayan natin ang tungkol kay Jacob, ang kanyang anak. Si Jacob ay isa sa dalawang anak ni Isaac. At nakita ko, naisip lamang na maganda nating tingnan din natin ang istorya ng pag-ibig ni Jacob para ipakita sa inyo din ang isa pang mahalagang halimbawa ng pag-ibig na gusto kong paniwalaan na namana at nakita ni Jacob sa kanyang ama. Anong ibig sabihin nun sa atin? Na kapag nag-umpisa tayo sa tama, may masusundan ding tama ang mga susunod sa atin. At yun ang aking isa sa goal sa pagtuturong ito sa inyo, na ito ang tama at ito ang ating gagawin para ito din ang susundan ng mga susunod sa inyo. Okay, so ano nga ba ang mga pagpapatunay na tunay nga ang ating pag-ibig? Una, dapat ito'y makapasa sa test of time. The test of true love, dapat makapasa sa test of time. Noon para makapangasawa ng isang binata, mapangasawa ng isang binata ang isang dalaga, kinakailangan meron kang pangdote para ibigay sa mga magulang bilang kapalit ng kanilang pagpayag na ipakasal ang kanilang anak. Bagaman mayaman naman si Jacob, nagkataon namang wala siyang nadala na kahit ano nung oras na yon na mula sa kanila para ipambigay na dote kay Laban. Kaya ang naisip ni Jacob na gawin ay ipaglingkod. Kaya ang kapalit ng dote ay yung maglingkod siya ng 7 taon. Kay Laban, pagtatrabahuhan niya ng 7 taon bago niya mapakasalan o maging asawa si Raquel. Nakahanda si Jacob na maghintay ng 7 taon alang-alang kay Raquel. Sa ibang marahil, lalo na sa panahon natin ngayon, ang 7 taon ng paghihintay sa malamang-lamang sa marami napakatagal na noon at nakakainip sa iba. Maraming kabataan ang hindi na makatiis na makapaghintay at ang iba pa nga'y atat na magkaroon ng kasintahan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang atat na magkaroon ng kasintahan. Maghintay-hintay ng tamang panahon. Sa Biblia, ang payo ay ito. Sa 1 Corinto chapter 7 verse 27, sa English version, if you are married,
stay in the marriage. If you are single, then don't rush into marriage. Ano daw? If you are still single, don't rush into marriage. Sa Tagalog, kung single ka pa ngayon, huwag kang magmadali na magkaroon agad ng asawa. Kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag masyadong nagmamadali. Huwag masyadong nagmamadali. Ngayon marahil sasabihin nyo, tungkol naman po yan sa pag-aasawa. Girlfriend o boyfriend naman ang ating pinag-uusapan o pagkakaroon ng kasintahan at hindi pa pag-aasawa. Well, sa Biblia at sa disenyo ng Diyos, ang pakikipagrelasyon ay para sa mga Kristiyano lamang na handa na at nagbabalak ng mag-asawa. Kaya, totoo ba ito at applicable ba sa inyo? Yes. Dahil sa prinsipyo at tinuturo ng Bible, bilang mga Kristiyano, ang pagpasok sa isang relasyon ay nangangahulugan na ikaw ay may balak ng mag-asawa. May balak ng mag-asawa. Kaya sa may mga kasintahan dyan, tanungin nyo, o kailan ang date ng inyong kasal? Hindi po ba? Natutunan ngayon ni Jacob na maghintay sa tamang panahon. Hindi natin alam bakit 7 taon pa ang pinili ni Jacob. Hindi pwede namang sigurong 1, 2 taon, pero 7 taon ang kanyang sinabi na ipaglilingkod ko po para kay Raquel. Para kay Jacob, ang 7 taon na hindi totoong napakatagal. Nakita niyo ba yan sa binasa nating text? Ang sabi doon, ngunit iyon ay katumbas lamang ng ano daw? Ng ilang araw dahil sa ano? Sa laki ng kanyang pag-ibig kay Raquel. Wow! Sana all, may ganong klase ng pagmamahal. At yun ang inyong hahanapin mga dalaga. Kahit sa mga binata, hindi yung konting pinakilig lamang, binigyan ng rosas, ng tsokolate, ay oo na agad. Papatol na agad. Huwag paluloko, huwag palilin lang, huwag kang padadaya. Maraming magaling diyang mangbola. Mga binata, tamaan na ang tamaan, sorry na lang. Pero si Jacob, hindi ka nakaramdam ng pagkainip kahit sa loob ng 7 taon. Kay Jacob ang 7 taon ay naging kapanapanabik na mga taon. Posible naman pala yun na kahit may nagugustuhan ka, ay hindi mo muna inapursu. Hindi mo agad inapursu. Ibig sabihin na hindi mo agad ina-girlfriend at boyfriend. Kundi, nagbibigay ka ng sapat na panahon para payagan ng panahon na patunayan ang iyong nararamdaman sa taong iyon kung talaga bang minamahal mo siya. Kaya hindi yung sugod ng sugod. At kahit pa Kristiyano ka, tayo, pasok naman sa general standard. Let's say yung nagustuhan mo ay Kristiyano naman. Kasi sabi sa Bible, huwag kang papatol sa o makikipamatok sa hindi mo kapamanampalataya. Kristiyano naman, pastor. Hindi pa rin yun dahilan para agad na manligaw o magpaligaw. Huwag magpadalos-dalos. Huwag puro damdamin. Mag-isip din pag may time. Makakasakit ka. O di kaya masasaktan ka kapag ka minabanali ang mga bagay-bagay sa buhay. Alam niyo ang problema kapag inaharas natin ang mga bagay na hindi agad muna binigyan ng time para pag-aralan, pag-isipan at pakiramdaman ng maayos, sa huli, nagsisisi tayo dahil hindi natin natimbang ang mga bagay. Kaya nung nariyan na, hindi naman ito, sabi nga ng matatanda na, kaning isinubo mo at iluluwal mo. Iwasan natin yon. Sabi ni Solomon sa awit ni Solomon chapter 8 verse 4, awit
ni Solomon, chapter 8, verse 4, ISB version, "Swear to me, young women of Jerusalem, that you won't awaken or arouse love before its proper time." Very clear sa Biblia na ano ang sabi? Huwag daw muna gigisingin ang pag-ibig o ang pagmamahal hanggat hindi pa tama ang panahon. Kaya meron tamang panahon para sa pagmamahalan, sa pag-ibig. Dahil sa laki ng pag-ibig ni Jacob, nagawa niyang maghintay ng 7 taon. Ang pag-ibig na tunay kung gayon ay matyaga at nakapaghihintay. Ang pag-ibig na tunay ay matyaga at nakapaghihintay. Sa mga Kristiyano, kailangan nating makarating sa isang paglago pagdating sa ganitong pag-ibig na tinuturuan natin ang ating sariling maghintay-hintay muna. Sa ating mga Kristiyano, ang prinsipyo dapat ay ito: there is always right time in everything. Kaya kung hindi pa panahon, hindi natin yun ipipilit. Simple illustration or example, kung ikay napakabata pa, teenager pa lamang, 14, 16 years old, kahit pa nga 18 years old ka na, huwag agad mamadaliin ang pakikipagrelasyon. Dahil marami ka pang ibang mga bagay na dapat ina-prioritize kaysa doon. May kasabihan din, ang hinog sa pilit ay mapait. Sa umpisa maganda, tila masarap, maganda ang inyong pagsasama, pero dahil hindi pa kayo parehong mature sa pag-ibig, maaari kayong magsawa sa isa't isa kalaunan. Napaka-rare ng mga nakita ko na mga sinasabing high school lover. Meron akong isang classmate noon na high school na talaga namang sila ay nagkatuluyan at sila ang naging mag-asawa. Pero napaka-rare ng ganung mga sitwasyon. Kaya kung nagkakaedad ka na at wala na sa kalendaryo, kung meron man sa inyo na present ngayong hapon, na wala na sa kalendaryo ang edad mo, hindi na bale. Ang mas mahalaga ay nananatili tayong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kung hindi pa ibinibigay ng Diyos sa iyo ang tamang tao, maaaring ang dahilan ay hindi pa panahon para makilala mo siya o makilala ka niya. Hindi pa panahon ng Diyos. Huwag nating pangunahan ng Diyos, mga kapatid. Pagtiwalaan natin ng Diyos sa kanyang right timing sa ating buhay, kasama na doon ang tungkol sa ating partner sa buhay. Alam ng Diyos kung kailan ang perfect time para sa iyo, para mag-meet kayo, para magmahalan kayo, at maging mag-asawa kayo later. Kaya pakisabi sa katabi, darating din ang time mo, maghintay ka lang. Huwag maiinip. Madalas ay palaging talo ang mainipin, hindi ba? Siyempre, applying the message kaninang umaga, ito'y paghihintay na may kasamang pananalangin. Hindi naman tayo maghihintay na parang kung sino lamang ang dumaan dyan at nakakulay pula, mahabang buhok, matakos ang ilong. Yun na yun. Kapag pumasa sa iyong standard, hindi naman ganon. Kundi sinasabayan natin ang pananalangin at sinusundan ng pagmamasid. Ngayon, pansinin natin, papaano ba ginugol ni Jacob ang panahon niya ng paghihintay? Ginawa niyang abala ang kanyang sarili sa pagtatrabaho kay Laban sa kanyang future na magiging in-laws. Dahil hindi pa panahon, ipinukus niya ang kanyang sarili sa kung ano ang higit na mas mahalaga na kailangan niya ma-accomplish sa panahong iyon, ang pagtatrabaho kay Laban. Kaya mga kabataan ng CLJC, para hindi kayo matuksong magmadali sa pakikipagrelasyon, i-focus nyo muna ang inyong atensyon, panahon, and energy sa higit na mas mahalaga mga dapat ninyo munang ma-accomplish sa panahong ito. Kung pag-aaral muna. Ang i-priority, pagtulong sa magulang, pagdilingkod sa Diyos. Kung tama ang naaral ko, 71 years old si Jacob nang mamit niya si Raquel. Plus 7 years na kanyang ipinaglingkod kay Laban. And then yung
plus another 7 years sa binasa natin sa teksto. Ilang taon na siya nang tuluyan niyang makasama at maging asawa si Raquel? 85 years old. Bago niya tuluyang naangkin si Raquel bilang asawa. Sa bagay, mahaba pa ang buhay ng tao noon. 147 years old si Jacob nang siya'y mamatay. Hindi ba nainip si Jacob sa loob ng 7 taon? Hindi ba siya nakaisip na, wag na lang ituloy. Di ko na kaya. Hindi ba siya nakaramdam ng pagod? The fact na walang ibinigay ang Biblia na ganoong detalye, pwede natin ngayong i-conclude na talagang seryosong ginugol ni Jacob ang 7 taon para pagtrabahuhan kay Laban. Habang pinagmamastan lamang muna ang kanyang minamahal doon sa hindi naman masyadong kalayuan. Masaya na si Jacob sa tamang tanaw lang muna habang naghihintay sa tamang panahon. Ngayon pakisabi uli sa iyong katabi, kung hindi pa panahon o tamang panahon, masiyahan ka muna sa tamang tanaw. Okay? Pangalawa, na dapat pasahan ay yung test of character. Test of character. Hindi agad sumuko. Mapagtiis. Naging mapagtiis itong si Jacob. Matapos dayain, kasi ang usapan ngay 7, yun ang naipanghak, yun ang sinabi ni Jacob at naging kasunduan nila ni Laban. 7 taon. And after 7 years, mapapasa kanya na si Raquel. Pero merong nangyari. Kasi nung gabing iyon, si Leah ang ipinasiping ni Laban kay Jacob. Dahil daw sa kanilang practice, kaugalian na ay yung bunso ay hindi maganda na siya ang nauunang mag-asawa. Kaya, in short, dumating uli sila sa isang usap at kasunduan na maglingkod ka uli ng 7 taon at mapapasa iyo na si Raquel. At sa pagnanais at sa pagmamahal nga na meron itong si Jacob kay Raquel, pumayag siya. Magsilbi muli ng another 7 years. Kaya ilan bali lahat ang ipinaglingkod ni Jacob? 7 plus 7 equals 14 years. Siyang nagsilbi kay Laban para lamang maangkin si Raquel. Ito ang klase ng tunay at matured na pag-ibig, handang magtiis at magsakripisyo. At ito ang dapat nating ma-develop sa ating sarili. Hindi bumitaw si Jacob sa kanyang pag-ibig kay Raquel. Inilaban niya at hinarap ang dagdag na 7 taon sa kabila ng hirap na kaakibat nito. Hindi ko alam kung gaano kahirap, kapagod ng dinaanan physically ni Jacob sa kanyang pagdilingkod doon sa nakalipas sa 7 taon. And then another 7 years ang idadagdag. Tanging ang pag-ibig na handang magbata ng hirap lamang ang makagagawa ng ganito. Maraming pumapasok sa relasyon dahil lamang sa konting kilig, dahil lamang sa naging paghanga. Kaya maraming mga kinilig sa una, pero sa huli ay nanginginig na sa pagtangis at pagsisisi. Huwag ka naman sanang mapabilang doon. Sa umpisa ay maligaya, pero sa huli ay puro pagluha at panghihinayang ang dala. Masasabi nating tunay ang pag-ibig ni Jacob dahil ito ang tumulong kay Jacob para harapin at matiis ang another na 7 years ng pagdilingkod niya kay Laban. Hindi ininda ni Jacob ang 7 taon ng pagtatrabaho dahil kay Raquel. Sa halip ay naging inspirasyon niya ito para magbata at magtiis ng another na 7 taon. Hindi ito kayang gawin ng mga tinatawag na puppy love na puro kiligan lamang ang hanap. Ang isang matalinong pagpasok kung gayon sa relasyon ay dapat pinag-iisipan ang kahandaan na humarap sa mga tiisin at sakripisyong kaakibat nito. Dahil sadyang sa tunay na pag-ibig, may mga pagtitiis na kailangan kang sabanahin at babatahin.
Unang Korinto chapter 13 verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Kung hindi mo pa kayang sabanahin at ang mga kaakibat na hirap at mga pagtitiis, huwag ka munang magtatangkang pumasok sa isang relasyon. Pagsisisihan mo lamang sa huli. Hindi ba't sa ganitong pag-ibig mismo natin, klase ng pag-ibig natin, makikita ang pag-ibig ni Jesus? Isang pag-ibig na nagbata, nagtiis hanggang huli para lamang sa kapakanan natin. Yan ang klase ng pag-ibig na kailangan mong matutunan, na kailangan nating laguan, na kailangan mong hanapin. Wala tayo rito kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pagpasok sa relasyon ay para lamang sa mga taong seryoso na at handa nang tanggapin ang mga kaakibat na pagsasakripisyong mayroon sa tunay na pag-ibig. Kaya nga, kung hindi mo pa kayang buhayin ang iyong magiging asawa, kung wala ka pang tiyak na trabaho, source of income na mapagkukunang tiyak, kami bilang mga pastor ay dinidiscourage namin, lalo na kung bata pa. Tiyakin munang may trabaho. Maghanap ng trabaho. Kasi hindi biro ang magkaroon ng relasyon, lalo na sa pagkakaroon ng pamilya. May mga nagsasama dala ng kapusukan kaya nagsisisi sa huli. Huwag namang mangyari na may asawa na kayo ay magkakaisip pa kayong siguro mas mabuti ang kalagayan ko ngayon kung yung kapitbahay kong naging asawa ko. Sana'y huwag magkaroon ng ganong pag-iisip. Gusto kong maniwala na niloob din ng Diyos na madagdagan ng 7 taon pa ang pagsisilbi ni Jacob kay Laban para lubusang ihanda ang pagkatao ni Jacob para maging isang ama na tatayong ama ng 12 lipi. Hindi ba si Jacob ang father of 12 tribes ng Israel? Kaya gusto kong tingnan nyo na pag-aalaw din ng Diyos para i-mold ang karakter ni Jacob. Kaya hindi lamang ito tungkol sa pakikipagrelasyon niya kay Raquel. It's about his family. It's about his future. It's about God's will and purpose sa kanyang buhay. And the same sa inyo din mga kapatid, mga kabataan. Tayo ay uhubugin ng Diyos and it will takes time. Kukuha ito ng panahon, kakain ito ng panahon, at uhubugin ang ating pagkatao. Dahil kailangan yon para maging handa, equip tayo sa gawaing ipapagawa sa atin ng Diyos, katuwang ang ibibigay ng Diyos na magiging kapartner ninyo sa buhay. Ito ang tatandaan ninyo mga kapatid at mga kabataan. Ang pag-ibig, ang pakikipagrelasyon at pag-aasawa ay hindi natin maaaring ihiwalay sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kung ang nais mo lamang ay isang relasyon para lumigaya ka, para hindi ka mabiro na ng iyong mga barkada na ikaw na lamang ang wala. Natutunan natin kanina sa pag-aasawa, ang dapat pangunahing ina-consider natin ay ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At dapat na maging malinaw na yon. Ang pag-aasawa ay para bigyan tayo ng Diyos ng magiging katuwang natin sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. Kaya kung sa palagay mo'y wala sa taong yon ang katiyakan, o wala doon sa taong yon, hindi mo nakikita sa taong yon, ang magiging katuwang mo siya para mapangyari ang layunin ng Diyos sa buhay mo, huwag mong ipipilit. Huwag mong ipipilit. May mga pagkakataon pa na isasaayos ng Diyos ang ating kalagayan o ang inyong kalagayan. May mga bagay na gagawin ang Diyos sa inyong buhay na maaaring hihingi ng mga sakripisyo at ilang mga pagpapasya para umangkop sa ipapagawa ng Diyos at kasama doon yung pagtitiyak ng pagkakaroon nyo ng katuwang sa buhay. Bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? Tulad ni Jacob, it takes character, maturity para sa isang pag-ibig na hindi lamang emosyon
ang pinapairal. Ibig sabihin, sa isang tunay at mature na pag-ibig, hindi ito tungkol lamang sa emosyon o nararamdaman. It takes maturity, it takes character maturity para masabing ready ka na at pwede na. Kaya sabi ko kanina, bakit kaya 7 taon ang pinili ni Jacob? Bakit hindi 1 o 2 taon na lamang na paglilingkod? Marahil ay paraan din ito ni Jacob para paunlarin ang kanyang sarili. Pinaunlad ni Jacob ang kanyang sarili sa loob ng 7 taon ng kanyang pagsisilbi. Kaya sabi natin na sa 85 years old na si Jacob nang mapangasawa niya si Raquel. Hindi rin ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, mga kabataan, na may edad ka na, ready ka nang makipagrelasyon. Kung ang pagkatao mo naman ay nananatili pa ring immature, hindi ka pa ready. Kaawa-awa ang mapapangasawa mo kung gayon. O di kaya naman pwede rin vice versa. Na kung yung magiging partner mo ay hindi pa ready at mature enough, kaawawa ka din naman kung makakapangasawa ng immature. Kasabay ng paghihintay ng tamang panahon ay pagpapahinog ng pagkatao. Kaya kung namumblema ka dahil nagkakaedad ka na pero hanggang ngayon wala ka pa ring partner, ask yourself, may edad ka na nga pero mature ka na ba? Enough ka na, mature ka na ba emotionally, spiritually, para pumasok sa isang relasyon? That is a very important way to evaluate at tiyakin ang pagpasok o bago ang pumasok sa relasyon. Kaya kapag lumalalim tayo sa kaugnayan natin sa Diyos, tinutulungan din natin ang ating sarili. Kapag lumalalim tayo sa kaugnayan natin sa Diyos, tinutulungan din tayo nito, na lumalim sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Totoo rin ito sa relasyon. Kapag walang lumalalim na pag-ibig at kaugnayan sa Diyos, wala rin tayong mapagkukunan at mapagtutularan ng klase ng pag-ibig na dapat nating matutunan at mai-apply sa ating personal na buhay. Pangatlo at panghuli na dapat mapasahan. Una, test of time. Pangalawa, test of character. Pangatlo, test of commitment. Hindi pa bago-bago may loyalty. Sa loob ng 14 years, hindi nagbago ang pag-ibig ni Jacob para kay Raquel. Kahit pa ito ay bunga ng pandaraya ni Laban sa kanya. Talagang si Raquel ang kanyang minamahal at hindi yun nawala, hindi yun nagbago sa maraming taon na lumipas. Kaya sa pag-ibig sa relasyon at pag-aasawa, mahalaga ang commitment and loyalty. Sa salitang ito, nakasakay ang mga salitang pagiging loyal, pagiging tapat, hindi nagbabago, hindi uurong, mananatili hanggang wakas. Nagulat si Jacob ng pagkagising niya, iba ang kanyang katabi sa halip na si Raquel. At naging asawa din nga niya si Leah. Bagaman wala nang magagawa pa si Jacob para baguhin ang sitwasyon, hindi nito inalis ang malaking pag-ibig pa rin na meron siya kay Raquel. In short, hindi nito binago ang totoong nararamdaman niya at ang pag-ibig niya. Yun ang kahanga-hanga sa kwentong ito. Hindi siya nagdalawang isip na magsilbi uli ng another na 7 taon para tuluyang maangkin si Raquel. Wala talagang plano si Jacob na bumitaw, na isuko o ipagpalit si Raquel sa iba. Para sa kanya, isa lamang ang babaeng minamahal niya, si Raquel. Mga kabataan, mahalaga ito pagdating sa pakikipagrelasyon. Kung mayroon man na huwag dapat gawin ng isang Kristiyanong kabataan, lalaki o babae, lalo na sa lalaki, ay ang paglaruan ang puso at damdamin ng mga babae, bagaman totoo rin ito sa mga kababaihan. Huwag kayong magpapaasa. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang paasa. Huwag yung nagparamdam ka, nagbigay ka na ng tsokolate, ng rosas. Maya-maya ay ang naging kasintahan mo ay yung best friend. Huwag ganon. Masama iyon para sa isang Kristiyano. At lalong masama din yung kung sino-sino ang mga pinapatulan. Dapat merong specific standard. At dapat nakakulong tayo doon sa biblical standard.
na itinuturo sa atin. At matutong makontento lamang sa isa. At ang mga dalaga naman ay huwag din namang agad-agad sasagot ng oo. Sa isang maliligaw, kung ikaw naman ay patuloy na nag-entertain ng mga binatang may gusto rin sa iyo. Excuse me. Dalawang bagay pagdating sa pag-ibig. Huwag manloloko, mga lalaki, even mga babae. At huwag din namang paloloko. Malinaw kay Jacob kung sino ang gusto niya at napatunayan nito sa paglipas ng panahon. Hindi ba yun ang katangian ng tunay na pag-ibig na kailangan natin at ma-develop sa atin? Ngayon, kung hanggang ngayon ay lito ka pa rin, kung sino talaga ang gusto mo, lalaki ka man o babae, dahil sa dami ng nakapila at pagpipilian, ito ang sasabihin ko sa inyo, stop ka muna and pray. Huwag ka munang pipili nang hindi ka sigurado, nang hindi mo natiyak sa panalangin at paggabay ng Diyos. Huwag din namang pagsasabayin. Ang sama din naman nun. Meron kang kasintahan sa school, meron pa sa barangay nyo, at iba pa yung online relationship mo sa TikTok. Masama iyon para sa isang Kristiyano. Sabihin mo sa iyong katabi, masama yung merong inapagsabay. Masamang patotoo. Ang pagiging salawahan ay tanda ng pagiging isip bata. Ganon din sa kung sino-sino lang ang pinapatulan. Ang mga taong dumadaan sa ganitong karanasan ay malinaw na hindi pa handa para makipagrelasyon, lalo na mag-asawa. Kung hindi mo pa kayang ibigay ang buong sarili mo at ibigay ito sa isang tao lamang, huwag ka na munang makipagrelasyon. Tinuturuan tayo ng pag-ibig ng Diyos at ng ating kaugnayan sa Diyos na maging tapat lamang tayo sa isa. Kung paano sinasabi ng Diyos, ibigin mo ako ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong mong kaluluwa. Sabi ng Diyos, ako lamang, huwag ang iba. Huwag kang magdadagdag ng iba, huwag mga Diyos-Diyosan. Ganon din yan sa atin. Ganon din yan sa inyo. Ganon din yan sa pagpasok sa relasyon. Sa pagkakaroon ng kasintahan sa pag-aasawa. Sa isa lamang. At magiging tapat lamang doon sa isa hanggang wakas. Sa aking pagtatapos, ang tunay na pag-ibig ay matatamo lamang ng mga nagpapatuloy na lumalalim sa kanilang kaugnayan sa Panginoon. Ang paglalim ng ating pagmamahal sa iba ay nakadepende rin sa paglalim ng ating kaugnayan sa Diyos. Walang tunay na pag-ibig nang hiwalay sa isang lumalagong kaugnayan sa Diyos. Ang totoo, ang tatlong ibinigay ko na mga punto ay ilan lamang sa mga sukatan na pwede nating makita ng tunay na pagmamahal at ng isang lumalagong pagmamahal. Ngunit kung meron mang pinakamainam na sukatan na pwede tayo at dapat nating tinitingnan, yun ay walang iba tulad ng sinabi ko kanina, ang pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos, tatayo lagi tayo at doon natin titingnan, babalikan at susuriin at i-evaluate ang ating sarili, ang ating nararamdaman at ang ating pakikitungo sa iba. Kung ito ba'y tama, nararapat at dapat. Sabi ko kanina sa introduction, dapat mahalaga na makapag-iwan tayo ng isang magandang halimbawa para merong tutularan at susundan ng mga susunod sa atin. At yan ang challenge sa inyo mga kapatid, mga kabataan. Sundan natin ang inaturo ng Biblia. Follow God's rule, follow God's standard pagdating sa pagpasok sa relasyon. Dahil kailangan natin ito. Hindi para lamang sa iyong kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga susunod pagkatapos natin. Be the best model of your generation. Kaya isang tanong ng pagsusuri ang gusto kong iwan sa inyo, anong mga pagsasaayos at mga pagbabago ang marahil dapat mong gawin ngayon para tulungan ang iyong sarili na mag-mature sa pag-ibig? Anong mga pagbabago o pagsasaayos ang kailangan mong gawin
para tulungan mo ang iyong sarili na mag-mature sa pag-ibig. Again, magandang hapon sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you.